Senator Ping Lacson, binalaan si bagong Senate President Tito Soto na huwag maliitin ang bilang ng minority bloc na kinabibilangan ng ilang matatapang na senador katulad ni Senator Rodante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bongo at iba pa dahil baka magkakudita pa. Nakikita kasi ni Lacson na agarang naging abusado si Tito Soto sa kanyang pagkakaupo bilang bagong Senate President nang pinalitan nito si Senator Chis Escudero. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Matapos maupo bilang bagong Senate President si Tito Soto, ay pinaalalahanan siya ni Senator Ping Lacson na huwag maliitin ang 9 na senador ng minority bloc. Babala ni Lacson, posibleng siya rin ang maharap sa kaparehong kapalaran ng kanyang pinalitang si Senator Chis Escudero pag nagkataon. Dagdag pa ni Lacson, manipis lamang ang lamang ng majority bloc na 15 laban sa 9, kaya't delikado kung mabansagan silang nagbabaliwala ng minority. Merriman Reyes, sir, from One News One Page po. But sir, for the record lang, sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga welcome pa rin pong mag-participate si Senator Jinggoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot? All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17. Kasama ako doon. Plus ex officio na 3 na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yun? 3 lang yung o 4 lamang yung senador na hindi members who can also participate. Ano? Now, yung minority representation, iwanan namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority, si Senator Erwin Tulfo, because he requested me to be the vice chairman. And I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa 2 vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. 3 yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, 2 na lang, isa majority, isa minority. Pero wini-welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because they are nasasangkot. senators. Until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po. Maski merong cases filed, they can still participate because that's their right. Until convicted, wala na silang karapatan kasi convicted na. Sure. Final conviction, Okay na. meaning Supreme Court, yung appearance by the Supreme Court. Okay. Okay, before Mayan, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority bloc dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun ang diba? sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minosen yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan niya dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero sir, doon sa Aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero sir, doon sa naging complaint These are kahapon, light moments lang ito. pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Soto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, ano? Pero temporary yun eh. Kasi pag-usapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito. At least wala na tayong gastos sa gasolina pag may hearing. Ano? May escort pa. Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming facility rito. Eh. Okay, Maan. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractor. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting ako. Sir, pahabol daw yung sa Simalu. Sir, kasi sabi niyo na mayagpag yung mga diskaya 2016 to 2022.
Sir, senador po kayo nun, hindi niyo po natunugan that time? Then, Hindi Hindi. namin kilala si Diskaya noon. Ngayon nga lang nagsulputan eh. okay. Kasi yung contractor hindi pa naman lumalabas ng kung sino-sino, di Sir, ba? pero yung pagsisingit sa budget, Marami na ako na-check noon eh. Siguro nabawasan lang. Marami ako na kaltas noon, year in, year out, okay. sa budget ng DPWH. Marlon, may pahabol? Sa dami niyo pong inimbestigahan na anomalya sa gobyerno, irregularities, paano niyo po irarank tong flood control scandal? One of the most challenging ito, actually. Kasi complex at saka masyadong widespread. Kaya hindi mo alam kung sa katutungo kasi nakakahilo. Kung ano yung uunahin mo. At saka, basta medyo complex. Maski nga si Secretary Dizon, overwhelmed siya. No? Sabi ko, sama niya sa priority niya yung barbershop. Kasi mukhang hindi na nagpapagupit yung mama. Is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung Napoles na, yun din na observation ni Secretary Dizon sa kanyang based sa experience. At sir, Alright. panghuli na lang sir, ngayon kayo na ni Senate President Soto, nasa posisyon, do you think mapapabilis na ho yung completion ng Senate building? Wala si Mabe, ako na nagtanong in behalf of Yes, we elected Senator Loren na siya yung accounts chairman. At tubili siya, sabi ko, tulungan na lang kita. Kasi ang tradisyon, pagka Senate President pro tempore ka, isa lang yung committee dapat hawakan. So pinag-iisipan pa nga namin na bibitiwan ko yung electoral reforms. Kaya lang, napag-usapan ako ni Senate President, meron siyang bill sa party list. No? So kayo pa rin? Baka, in the meantime, no? But eventually, I will relinquish yung chairmanship ng electoral reforms dahil nga isa lang dapat. So yung accounts hindi ko na nga mahawakan. Sabi ko lang kay Senator Loren, bigyan lang kita ng staff backup na mga sanay na doon, no, sa Senate building para mapadali. Sabi ko, ikaw rin, alis ka ng 2028, matikman mo man lang na mag-opisina ron. Yun ang challenge sa kanya. Yun ang carrot. So may target kailan makalipat doon, sir? Hopefully, kung kakayanin, Kailan, before 2028. Ganun pa rin. Kasi dapat yan ang original timeline yan. Yung yung third regular session ng 2022, dapat nandun na kami. Doon na magpupukpok sana si Hindi nga nangyari kasi na COVID. Tapos wala na kami na abala. No? Ang titingnan din natin yung budget kasi we started with I think 8.9 billion. Ngayon parang lumolobo na siya ng 31. Parang i-check nating mabuti kung bakit parang sobrang ahead of the inflation rate yung taas ng budget. So si Ben Ramos hindi ba hinga ng kahit affidavit kung may sakit po siya? Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal na Sabi namin Senate. na niya na she was once Wala pa detailed. akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantu. So kung hindi man siya makapunta, hihingan siya ng affidavit. Pero yun nga parang sabi ko, for humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Isa na lang, on the Discayas. Sir, may iti-tell all pa ba sila sa dami po nung pangalan na nailabas nila? Tingin niyo, sir, may mga wini-withhold pa silang information? Well, may nagsasabi sa observation nila, bakit, di ba narinig nyo na rin ito, no? Although, probably biased din yung kanyang statement, na bakit lahat lang ng pumirma ng impeachment ang parang nabanggit, at saka parang, bakit wala yung before 2022 na may mga ganon. Hindi ko naman, kasi hindi ako nakapanood ng hearing nung nag-testify sila, dahil busy ako sa pangangalap ng numero. From weekend to, kaya wala ako nung Monday, busy kami. Kaya hindi ko na-monitor yung pagdinig. Pero tingin niyo, sir, marami pa siyang sasabihin sa dami ng names na yun? Dapat marami siyang sabihin. Otherwise, wala siyang pag-asa na, kung gusto nilang, ang tumbok nila is pumasok as state witnesses, wala silang pagkapag-asa kung ganyan lang yung kanila sasabihin. Okay, before dyan, sorry, yung Ben Ramos ipapatawag nyo at talaga bang taga-broom yun? Well, ganito, in fairness, kasi she's undergoing medical treatment. Sa ngayon, pinalipat namin siya sa motor pool. Kasi tinatanong ko, meron ba tayong holding group na parang holding unit sa Senado? Yun daw ang pinaka-holding group unit. So, I just don't want to delve anymore Okay. sa yung Because- tungkol kay Beng Ramos kasi medyo hindi maganda yung kanyang Health condition. kalagayan. And casual siya. No? And ang pwede mangyari sa kanya, pagdating ng December, baka hindi na siya ma-renew. Okay. Okay, Jan, Marlon, Nympha, and then Amor, and then Ian. Sorry, Ian. Mike. Sir, yung recommendation do sa mga Diskaya to be state witnesses, ano po ba yun? Nakikita niyo bang parang napakaaga naman, nagmadali, considering na isang beses lang po humarap si Curly dito sa Senate,
And sa ano? Masyado po bang iwasan naging mo na maaga? lang mag-judge kung ano yung nasa isip o ano yung motivation ni Senator Marcoleta. No? Meron siyang reason, whatever the reason is, meron siyang dahilan kung bakit nirecommend niya kagad na maging state witness. No? Ayoko siyang husgahan doon. Ako, yung sarili kong pananaw, yung sarili kong sa tulong na rin ng mga members, no? Yung bagong composition ng Blue Ribbon na committee, pagtutulong-tulungan namin i-assess kung ubra pa talaga silang i-recommenda na pumasok sa Witness Protection Program. Okay, Marlon. Sir, initially sir, sa mga narinig nyo, nakita nyo dun sa mga hearings, both Senate and sa House, may mga adormawanay na ba sir, tingin nyo? Maniligaw lang din dun sa investigation. Sinira mo naman yung araw ko. Maganda usapan natin. Ewan ko, hindi ko alam. Wala pa kasing pagdinig eh. Tama, sir, and then yung pagkakasangkot po ng dalawang kasamahan ninyo dun sa issue ng flood control scandal, how will that affect the credibility of the Blue Ribbon hearings going forward? Credibility? I don't think so. Wala pa naman tayo dun eh. Kasi bagong labas lang yun. Newly discovered, ano yun, di ba? Sa testimonya. At wala pa rin sa Blue Ribbon yun. Sa House yun eh. Kung may re-record din dito, yung ganong aligasyon, ipupurso namin yun. Nasabi ko na nga kanina, ang attitude ko lagi, wag tayo magtakip kasi mawalan ng credibility yung ating ginagawa investigation. Pero how do you handle that kung may kasamahan po kayo? Ba? Nandun sila, nagtatanong sila, nandun yung nag-aakusa sa kanila. Blindfold approach. If you know what I mean. Okay, before NIMFA, so marami nagsasabi, di ba nagkaroon na tayo ng pork barrel scam, tapos andito na naman, may panibago na naman tayong ganitong controversy at mas malaki pa po yung amount involved. May mali po ba? Well, Bakit nothing nauulit? can mollify, nothing can appease our people, especially this time. No? Kasi parang cycle, vicious cycle eh. After so many years, eto na naman. At sabi nga ni Secretary Dizon, this is even worse than the Napolis issue. Galit na yung ating mga kababayan. At na-inspire pa sila noong nangyayari sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yun. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the, in the sincerity, in the political will ng Presidente, unless proven otherwise. Kasi sa nakikita ko, sa naririnig ko, especially from Secretary Dizon and other government officials who are in the know, yung mga malalapit sa Pangulo, maski kay Senate President Tito Soto, na gusto talaga niya raw walang katapusan. Yun ang binitiwan niyang term. Galit na rin, maski sinong tamaan. Yan din ang kanyang attitude. And I'm happy na sana hindi magbago yung ganong, masustain yung ganong determinasyon, yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Okay, NIMFA, and then Amor, and then Ian, and then back to Archie. Sir, si Yusek Cabral, will you pursue Tawag. yung naging... Ko-confront ko siya doon sa kanyang Viber message. Kasi maliwanag, even kay Secretary Dizon, kasi ang una kong pinagpadalhan nung screenshot na yon, Secretary Dizon bago ko ilabas sa... Kasi pinagpaalam ko pa kay Senate President yun Pwede bang, with your permission, pwede ko bang gawin yung slide dito? At sabi niya, totoo naman So, yun. Although hindi directly sa kanya pinadala, sa kanya staff. Now, sabi ko nga, di ba, res ipsa loquitur, sabi ng mga lawyers, the thing speaks for itself. Ayan yung message, kayo na maghusga. Sabi ko nga, mukhang template, mukhang pro forma yung body. Marami pinadalan. Parang yun na yun. Nag-iiba lang yung kung sino yung addressee na pinadalan. Sir, kasi dun sa mga pag-uusap nyo ni Secretary Dizon, anong Wala, direction niya for... ang comment niya lang, loko to Kasi tinanggi sa kanya, sinabi niya nga na harap-harapan, dininay sa kanya, to his face. Magkaharap sila Tapos ang pinadala ko sa kanya, isa lang ang comment niya, loko to, sabi niya. Ewan ko kung nung susunod na aksyon doon sa loko to. Wala pang suspension. Ewan ko, ang dami niya naasikaso. Kaya hindi rin natin masisi yung mama na baka may nakakaligtaan. Pero maalala niyan sigurado. And sir, di ba to parang... Remember, pinag-sign niya ng lahat ng courtesy resignation. Ang sabi niya, 100% from undersecretary down. Ang kanyang handicap, hanggang ngayon, wala pang appointment yung mga bitbit niya doon. And I know na yung may mga dala siya doon na matitino. Kasi yung isa doon, naging tao ko sa PNP. Yung dating OTS, si General Bisnar. I know him na talagang, all the way yan, and I can vouch for his integrity. Unless proven otherwise when he's already in the DPWH. But yung kanyang career, nasundan ko yon hanggang sa mag-general siya
Talagang iba yung ano niya. Para si Mayor Magalong yan. Sir, hindi ba pwedeng parang mag-branch out tong issue na to DBM kasi insertions ng budget yung... Tatanungin ko rin si Secretary Nina. Nina. Kung, kasi sila yung nagre-release ng pondo sa ahensya, di ba? Para lang maging formal, maging on record na yung 355 or part of it, na-release niya. Kasi part ng ano yun eh. I think part ng for issuance of SARO. No? Ang huli naming tingin, parang part yun ng 142 billion na na-insert ng Senate do sa BICAM. So hindi ito hindi ito validated for further validation. Initial examination would suggest that na yung 355 billion part yun ng 142 billion na Senate insertion.